Ayan. So, may mga simbolo o may mga kaganapan sa kanyang kapanganakan na nagpapahayag ng kanyang ministeryo, kamatayan at muling pagkabuhay. Ano po? So, atin pong tingnan. Una, kailangan kong ano yun sa inyo mga kapatid, ipaliwanag na ang ating Panginoong Hesukristo ay tunay na nabuhay. Ano po? Ang ating Panginoong Hesukristo ay tunay na sa history, ibig sabihin ay siya ay nabuhay. Dahil mayroon pong mga naniniwala na ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi nag-exist. Ano po? Yan po ay makikita natin maging sa mga sa labas ng Biblia ay may mga patunay. Ano po? Si Flavius Josephus na isang Jewish historian ay sinabi niya ano po na dalawang beses sa Antiquities of the Jew uh, si Jesus Christ ano po ay tunay na nabuhay ano po despite some later Christian tradition widely accepted authentic core confirms Jesus was a wise man performed surprising feats gained followers and was condemned to the cross by Pontius Pilate. Yun po ang sinabi ni Flavius Josephus. Isa po siyang Jewish na historian. Ano po? 93 to 94 AD. At si Cornelius Tacitus, ano po, isang Rome's greatest historian, isa siyang historian itong si Cornelius Tacitus, nabanggit niya, ano po, na sa kanyang annals o sa kanyang libro, ano po, na itong mga Kristiyano, ito po ay 115 AD. Ibig sabihin po nung AD, mamaya papaliwanag sa inyo, after death, ay itong mga Kristiyano ay sumasamba. Ano po? Sumasamba na itong explicit state that this group originated from Tacitus who was executed by Roman Procurator Pontius Pilate during the reign of Tiberius. Itong mga Kristiyano, ano po, ay nabanggit niya na tagasunod ni Kristo, ano po, Christus, na inexecute o ipinapatay ng Roman prosecutor na si Pontius Pilate. At si Pliny the Younger, 112 AD, as a Roman governor of Britannia Pontus, ano po, Pliny wrote to the Emperor Trajan seeking advice on prosecuting Christian. He recorded that these early believers gathered to sing hymns to Christ as a God, live highly moral lives, and were willing to die for their faith. Ano po, yun ay si Pliny the Younger. Yun ang sinabi niya. Ang ating Panginoong Hesukristo, na banggit niya, ay itong mga Kristiyano ay, ano po, ay sumasamba kay Kristo. Sinasambalan nila si Kristo bilang Diyos. At sa Jewish Talmud, ano po, ay sinabi sa 3rd and 5th century AD, early rabbinic writings mentioned Jesus of Nazareth, confirming his existence by accusing him of being sorcerer and leading Israel astray before being hanged on the eve of Passover. At si Marabar Serapion, 73 AD, napakalapit niyan po mga kapatid. 73 AD, it means 73 years after Jesus' birth. A Syrian philosopher writing a letter to his son mentions the unjust execution of the wise king of the Jews, linking it closely to the destruction of the Jewish nation shortly afterward. So, ibig sabihin mga kapatid, atin lang pong inano na, sinasabi na ang Panginoong Hesukristo ay isang tunay na historic figure. Ano po? Kasi hanggang ngayon, mayroon pa rin mga tao na nagsasabi na si Jesus ay sabi-sabi lang or hindi totoong nag-exist. Ano po? Pero makikita natin na kahit sa labas ng Biblia, hindi natin kailangan yung mga ano na yon, mga patunay na yon dahil ako po ba ay may ano, hindi pala ako naka-share screen, sorry, ano po. Kanina pa akong nag-ano, akala ko yung naka-share screen ako. Sorry. Ayan. So itong mga patunay na ito, hindi natin kailangan dahil maliwanag sa Biblia ng Panginoon ay sinasabi na ano po, nabuhay, pinanganak, nabuhay, namatay at muli, siya ay muling nabuhay. Ano po? So ngayon atin po titingnan ang sa masusing pag-aral sa kahalagahan ng pagsilang, ano po, pagpasakit na kamatayan at lulhating pagkabuhay ng ating Panginoong
Jesus. Ayan. Unang katanungan, ano ang kahalagahan ng pagsilang kay Jesus sa isang mababang pasabsaban sa manger sa halip na sa isang palasyo at paano ito naugnay sa kanyang misyon? Ano po? Ano to yung kahalagahan ng ating Panginoon ay pinanganak ating nabasa kanina ng ating Panginoong Jesus ay ipinanganak sa pasabsaban or manger sa English. Ano po? Alam niyo po ba ang pasabsaban? Yung yan po sa picture yung labangan sa amin po ay labangan dahil yan po ay pakainan ng mga hayop. Ano po? Doon ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Ayan. Ito po ay dahil sa kanyang radikal na pagpapakumbaba. Pag sinabing radical ay matindi or pag minsan ito ay nagpapahayag ng extreme ano po na pagpapakumbaba. So, ito daw po ay upang siya ay makaisa sa sangkatauhan. Ipinapakita ng labangan o ng pasabsaban ang napakalalim na pagpapakumbaba ni Kristo sa pamamagitan ng paglagpas sa mga maharlikang palasyo. Pwede siya ipanganak mga kapatid sa palasyo. Ano po, pwede siya ipanganak sa isang mansyon. Pero hindi yun ang kanyang ginawa mga kapatid. Siya ipinanganak sa isang pasabsaban para siya ay makarelate. Ano po? Nakikiisa si Jesus sa pinakamababa at pinakamahina mula sa kanyang unang hininga. Ang radikal na pagpapakumbabang ito ay kinakailangang hakbang upang maging tunay nating kinatawan. Upang iligtas tayo, kailangan niyang lubos na ihanay ang kanyang sarili sa karanasan ng tao. Nagpapatunay na walang sinumang tao ang masyadong mababa o masyadong nasira o na-destroy para hindi maabot ng kanyang biyaya. Imagine yun mga kapatid, ano po? Diyos, lumikha ng lahat ng mga bagay. Siya ay sinasamba ng libo-libo, milyon-milyon, bilyon-bilyon, trillions of angels at pinaglilingkuran sa langit. Ipinanganak bilang sanggol, helpless child. Ano po, hindi pa rin natin, para sa akin, hindi ko pa rin yan lubos na maunawaan. Paano ang Diyos ay nagkasya sa isang sanggol? Ano po? Sa isang sanggol. At yun ay nagpapahayag ng kanyang kumbababa. Kung yun na lang pagiging tao, ano po, siya'y pumunta dito para maging tao, isa ng malaking pagpapakumbaba sa Diyos ay yung pang ipanganak siya sa pasabsaban. Ano po? Na ito'y nagpapahayag ng kanyang matinding pagnanais na tayo mga kapatid ay abutin o tayo ay ano po, makasama. So, kapag sinasabi na ang Panginoon ay isang hari o ano ay parang sinasabi na ipapanganak sa isang mansyon o sa isang palasyo, hindi po ba? Pero ang kanyang kaharian mga kapatid ay hindi sa sanlibutan ito. Ano po? Kanina sa lesson, sinabi ko na yung standard ng sanlibutan ito kalimitan ay kabaliktaran ng standard ng langit. Ang pagiging hari ng Panginoon ay hindi sa sanlibutan ito. Ibig sabihin hindi sa pagmamataas, sa pomp or kayamanan o ang kanya pong misyon. Ano po, sa sanlibutan ito ay iligtas ang sangkatauhan. Yun ang tunay na essence ng pagiging hari. Ang pagiging hari sa sanlibutan ito mga kapatid, ang ibig sabihin ng pagiging leader ay ikay paglilingkuran. Ano po? Sa mata ng langit, sa standard ng langit, ang pagiging hari ay ano po? Ay ang paglilingkod. So, baliktad. Ano po? Kaya sabi ng Panginoon, kung gusto mo na maging dakila, kung sino sa inyong gustong maging dakila, kailangan niyang maging pinakamababa at maglingkod sa kanyang kapwa. Ano po? So, yun ang standard ng langit. Kaya ang ating Panginoon ay ipinanganak dito sa sabsaban, pinakamababa, parang napakababa. Ano po? Walang ano sa kanila, walang hotel, walang man lang motel, hindi man lang sa garahe, kundi ano po,
Sa bagay, noon siguro ang kanilang garahe ay yung pasabsaban kasi ang kanilang sasakyan ay yung mga hayop. Ano po, doon sila pinatuloy. Imagine nyo, ang hari ng langit, lumalang ng lahat ng mga bagay, ipinanganak bilang sanggol sa pasabsaban ng mga hayop. Ayan, so, di po ba, kahit ako kahit gaano ko isipin, I cannot fully understand. Ano po, you just can understand how. Ano po, sabi ano po, sa Lucas, inianak niya ang kanyang panganay na lalaki at ito'y binalot niya sa mga lampin at inihaga sa isang labangan sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. Imagine nyo, pupunta dito ang hari ng sanlibutan pero wala tayong ano po, wala tayong lugar para sa kanya. Hindi po ba't ganun lagi ang ating kwento? Ang Panginoon ay kumakatok sa ating mga puso pero hindi natin pagbuksan kasi punong-puno ang puso natin ng ano po, ng mga ibang bagay at wala tayong lugar para sa Kanya. Kaya't kailangan niyang matulad sa Kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay upang siya ay maging isang maawain at tapat na dakilang saserdote. Sa Hebrews 4:15, sapagkat tayo walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Ang ating Panginoon, mga kapatid, ay ginawa niya yun. Siya yung nagpakumbaba, siya yung nagpakababa, siya yung nakisama sa atin para makarelate tayo, makarelate siya sa atin. Hindi sa makarelate siya sa atin, kundi tayo ay malaman natin na ang Panginoon ay hindi malayo. Ano po? Pag iniisip natin na hindi tayo pinapansin ng Panginoon, ang Panginoon ay hindi mababother sa ating mga problema, sa maliliit na problema, na para bang ito ba ay kailangan kong dalhin sa Panginoon, yung aking love life, yung aking wala akong pera, wala. Mga kapatid, pag minsan iniisip natin na hindi makaka-relate ang Panginoon dahil siya ay Diyos, hindi po. Ang Panginoon ay concerned. Ano po? Ang Panginoon ay concerned kahit sa pinakamaliit na issue ng buhay natin. Yun ang sinasabi niyan, mga kapatid. Ano po? Siya ay maawain, siya ay naging maawain. Ano po? Siya ay naging hindi naging maawain, siya ay ibig sabihin dito, mga kapatid, he can relate, he understand ano po kung ano yung ating pinagdadaanan dahil siya ang unang nakaranas noon. Ikaw ba ay na-betrayed, mga kapatid? Naranasan ng Panginoon yun. Ikaw ba ay minura? Yes, naranasan ng Panginoon. Ikaw ba'y sinaktan? Yes, ikaw ba'y pinagbili ng iyong kaibigan? Ipinagkaila ng iyong kaibigan? Lahat naranasan ng Panginoon yung mga kapatid. Wala, ikaw ba'y naranasan mo na ikaw ay parang laging binubuli? Naranasan ng Panginoon yung mga kapatid. And in every situation of our lives, mga kapatid, Jesus can relate because He gone through. Nauna siyang maranasan lahat ng mga bagay na yun. Hindi po ba't napakaganda na isipin ng ating Diyos na pinaglilingkuran can relate to our experience? Ano po? Hindi po ba sarap isipin ng Panginoon na ating sinasamba ay hindi Diyos na siya ay Diyos na talagang maluwalhati, maliwanag, banal, ano po. But knowing that He cares, personally, He came, ano po, personally, He came on this earth to be with us and to feel what we feel, ano po, naranasan niyang mapagod, naranasan niyang umiyak, naranasan niyang masaktan, naranasan niyang mabitrayed, naranasan niyang mamatayan. Ano po? And that is very comforting. That He knows and He can understand our feelings. Hindi mo sabihin na, ay hindi mo kasi naiintindihan. Mga kapatid, kung merong isa na mas nakakaintindi sa ating kalagayan, it is God. Yun ay walang iba kundi ang Diyos. Ano po? Sapagkat siya ang unang nagbata at siya ang unang nakaranas ng lahat ng ating mga naranasan. So, katanungan, pahiwatig ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Noon siya ipanganak pa lang, mga kapatid, may pahiwatig na eh. Binasa natin kanina doon sa kwento nung dalhin siya sa Jerusalem. Sabi ni Simeon, ano po, ay may
may tabak or sword na magpipierce sa kanyang kaluluwa. Ano po? Paanong nagbadya o foreshadowing, ano po, ang mga pahayag sa paligid ng kapanganakan ni Jesus sa kanyang pagpapakasakit na kamatayan. Ano po? Paano nagbadya yun? So, yung nandito ay lampin. Actually, yung salitang lampin dyan, mga kapatid, anino ng krus. Ano po? Nakita natin, ano yung anino ng krus sa pasabsaban? Ang anino ng krus ay nakalatag na sa pasabsaban mula pa sa unang araw. Ibig sabihin, yung misyon ng Panginoon na siya'y mamamatay sa krus ay nando na. Ano po, makikita na natin doon sa scene, doon sa pasabsaban. Nang magsalita ang anghel kay Jose at nang lumaon ay basbasan ni Simeon ang sanggol, ay tahasan nilang iniugnay ang kanyang pagdating sa kapatawaran ng mga kasalanan. Maging ang kanyang pangalang Yeshua o Jesus ay nangangahulugang si Jehovah ay kaligtasan. Yun po ang ibig sabihin ng name ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po? Jehovah is our Savior. Ano po? So ngayon, doon sa binasa natin mga kapatid kanina, ay nung makita ni Simeon, siya ipinahayag sa kanya ng banal na espiritu na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya makikita ang Kristo o ang tagapagligtas. Ngayon, nung si Jesus ay dalhin ni Joseph at ni Mary sa templo upang i-dedicate, ano po, nung sa kanila mga kapatid, yung pagtutuli, yun po yung dedication, ay nakita siya na andun si Simeon. So, hinawakan niya ang bata, si Jesus Christ, at kanyang sinabi na pwede na akong mamatay. Sabi ni Simeon, kasi matanda na siya. Hindi siya namamatay dahil sabi ng Panginoon sa kanya, hindi ka mamamatay hanggat hindi mo makikita ang tagapagligtas. At sabi sa kanya, nung makita niya si Jesus, sabi niya, pwede na ako, Panginoong, mamatay. Pagpahingahin mo na ako dahil nakita ko na ang tagapagligtas. Ano po? At kanyang sinabi kay Mary na ang Panginoong Hesukristo, itong iyong anak ay magiging tagapagligtas at sa ika titindig at babagsak ng marami. At kanyang personally, talagang kanyang specifically na sinabi kay Mary na ito ay at yun ay magiging isang tabak na yung tabak? Sword ay espada na pipierce sa kaluluwa ni Mary. Bakit po? Dahil imagine yung isang ina, na makikita mo ang iyong anak na nakapako sa krus. That is a sword. Yun po yung tabak na pipierce or tutusok sa puso ni Mary. Ipinanganak upang mamatay. Ang kamatayan ni Kristo ay pantubos at pampalubag loob or substitutionary or expiatory. Ito po yung pagsasubstitute sa ating mga kasalanan. Si Jesus ay hindi ipinanganak para lamang maging guro ng moralidad, kundi partikular na upang mamatay sa ating mga lugar. Ang pagtarak sa kaluluwa o yung pag-pierce, sa kaluluwa ni Maria ay direktang tumutukoy sa kanyang pagsaksi sa crucifixion. Kasi si Mary ay nandun, mga kapatid. Personally, nandun siya sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo nung siya ay ipako sa krus. Imagine yun, bilang isang ina, karamihan sa inyo dito mga kapatid, ina, at Aileen, meron kayong mga anak. Imagine yung pakiramdam yung inyong anak ay makita nyo na ipako doon sa krus. It is, sa isang inay, napaka sakit. Ayan. Kahit yung lampin, mga kapatid, na sinasabi doon, yung siya'y binalot nila ng lampin. Actually, yung salita doon, mga kapatid, na lampin is yung mga sa kultura ng mga Hudyo ng panahon na yun, mga kapatid. Ang isang tao ay laging may dalang tela. Mayroon silang dalang tela, nakalimutan ko ang tawag nila doon, na yun ay laging nasa sa kanila, na yun po ay pambalot sa patay. Dahil sa kanila, mga kapatid, anytime kapag ikay namatay, kailangan may pambalot sa iyo at ikay ililibing. Ganon. Yun actually salitang lampin doon, mga kapatid, na ibinalot kay Jesus, ayun ay tela kung saan
Yun yung tela na dala-dala nila para saan po? Para sa kamatayan, pambalot sa patay. Ibig sabihin, yung ibinalot kay Jesus doon sa sabsaban na yun ay pambalot sa patay. Ibig sabihin, doon pa lang sa sabsaban mga kapatid, doon sa pagbalot sa kanya doon, nakita na natin na yung ano ng kamatayan nandun. And mamaya ay titingnan pa rin natin yung iba pang mga simbolismo. Ano po? Sa Mateo 1:21. At siya'y manganganak na isang lalaki at ipapangalan sa kanya ay Jesus sapagkat ililigtas niya, ano po, ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At sinabi sa kanya sa Lucas 2:34-35, at sinabi sa kanya ng isa ng inang si Maria, narito ito'y tinalaga sa ikababagsak at ikababangon ng marami sa Israel. Oo, isang tabak ang tatarak sa iyong sariling kaluluwa naman. Sa Isaiah 53:5 mga kapatid, ito ay prophecy. Ano po, si Isaiah ay nabuhay 600 years before si Jesus ipanganak. Ano po, si Isaiah, si propeta Isaiah, yung nagsulat ng book ng Isaiah sa Bible mga kapatid, siya ay 600 years before si Jesus ipanganak. At kanyang sinulat sa Isaiah 53:5, sabi dito tungkol sa ating Panginoong Hesus, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusan tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kaniya. So ito po mga kapatid ang misyon ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya siya'y naparito ay upang maging mabuhay ng perfect para sa inyo, na yung dapat na ating ikabubuhay ay siya ay nabuhay. Kasi hindi natin kayang mabuhay ng perfect. So pumunta siya dito para mabuhay ng perfect para sa atin. Ano po? Yung buhay na hindi natin kaya, kanyang ipinamuhay. At yung kamatayan na dapat sa atin mga kapatid, siya ang namatay. So about sa kaligtasan mga minamahal na mga kapatid, lahat mga kapatid ng kinakailangan para sa kaligtasan, ang ating Panginoong Hesukristo ang gumawa. Ano po? Uulitin ko, yung buhay na dapat yun ang ating magiging buhay. Dapat perfect yung buhay natin. Kaya lang walang sino mang taong nakapamuhay ng perfect. Sabi ng Biblia, walang matuwid kahit isa. Lahat ay nagkasala. So si Jesus ay nabuhay ng perfect. Hindi siya nagkasala. Dapat ganun yung buhay natin. Pero hindi natin kaya. Kaya siya pumunta dito para mabuhay ng perfect. At nung tayo, di ba, dapat tayo mamamatay dahil tayo nagkasala. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At yung kamatayan na dapat ay sa atin, siya ang namatay. So, yun po mga kapatid, ang misyon ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po? Siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa sa Kanya. Yung mga kaparusahan na dapat ay sa atin mga kapatid ay kinuha ng ating Panginoong Hesukristo. So, ayan po. Third question. Ang mga kaloob ng mago. Ano ang kahalagahan ng hindi natin ito nabasa mga kapatid. Gusto ko sanang ipabasa pero wala na tayong time. Ano po, basahin na lang po ano po sa Matthew 2. Ano po Matthew? Opo, tama. Ano ang kahalagahan ng mga kaloob ng mga mago o wise men kaugnay ng buhay, kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Hesukristo? May tatlong, ano yung tatlong, sinong nakakaalam sa inyo ng tatlong gifts nung tatlong mago o nung 3 wise men sa ating Panginoong Hesukristo? Sige nga po. Sinong nakakaala? Una ay, ano po? So, walang ano? Di ba Mira ang isa? Mira. Isa ay Mira. Mir? Merong isang mamahalin, gold, frankincense. Yung po ay, Frankincense. yes, gold, yung incenso, frankincense, at saka myrrh. Anong ibig sabihin nun? So, tingnan natin, yung tatlong banal na kaloob, ano po?
Una ay ginto. Ito po'y angkop sa isang hari na kumakatawan sa kanyang banal na kamahalan at makalupang kapangyarihan. Si Jesus, mga kapatid, ay isa siyang hari. Ano po? Siya ay hari, pero hindi, ang kaharian niya hindi dito. Siya ay hari, ano po, ng buong universe. Siya ay hari ng pag-ibig. Siya ay hari na nagligtas sa atin, mga kapatid. Siya ay tagapagligtas, siya ay manglalalang at tagapagligtas, at ang ginto ay ano lamang na gift para sa kanya. Ano naman yung kamangyan? Ano yung kamangyan, mga kapatid? Yung kamangyan ay ginagamit, ito'y insenso, ito'y mabangong samyo, ginagamit ng mga saserdote sa pagsamba na kumakatawan sa kanyang pananalangin at walang kasalanang kalinisan. So Jesus, mga kapatid, ang kanyang buhay na perfect, mga kapatid, ay naging mabangong samyo. Ano po, kapag ang mga saserdote pumupunta, mga kapatid, sa banal na dako, dala nila yung kamangyan doon sa altar of incense. At yun ay pinapausok nila at yung sumasamyo papunta doon sa kabanal-banalan dako. Pero yun, mga kapatid, yung insenso na yun ay hinahaluan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po? So yung kamangyan, mga kapatid, ay sumisimbolo sa kanyang perfect na buhay na mabangong samyo sa ating Panginoon. Perfect na offering sa Panginoon. Ano po? At yung ikatlo, mga kapatid, ito po yung buhay ng Panginoon, yung kanyang perfect na buhay, yung kamangyan. Yung mira ay yung kamatayan. Isang mapait na halamang gamot na ginagamit sa paglilibing. Ito po yung pang-imbalsamo na maka-prophetikong itinuro ang kanyang kamatayan sa krus. Ano po? At pagkamatay ng ating Panginoon doon sa krus, ano po? So, sa Mateo 2 verse 11, at pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan ay inihandog nila sa kanya ang mga alay, ginto, kamangyan at mira. Doon sa John 19:39, nung pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo, at naparoon naman si Nicodemo. Ano ang dala ni Nicodemo? Yaong naparoon sa kanya ng gabi nung una na may dalang isang pinaghalong mira at alos na may 100 libra. Si Nicodemo naman, mga kapatid, si Nicodemo, mga kapatid, isang mayaman din na nung kapanahon na ng ating Panginoong Hesukristo, at siya'y sumunod sa Panginoon. Nung mamatay ang ating Panginoong Hesukristo, siya ang nag-provide ng mira, mga kapatid. May dala siyang mira at alos. Ano po? Na may 100 libra. So, doon siya ay ipanganak, ay ano po, mayroong nakita na natin yung prophecy ng ating Panginoon ay ano po, ay mamamatay sa krus at mamamatay siya para sa ating mga kasalanan. So, doon pa lang sa pagkapanganak ng ating Panginoon Jesus, nakita na natin yung kanyang magiging buhay kung pag-aaralan natin yung kanyang yung mga pinagkaloob sa kanya. Ano po? So, ayan. Katanungan 4, ang berhing kapanganakan. Ito naman po ay may kinalaman sa kanyang pagkabuhay na maguli. Papaanong naugnay ang himala ng berhing kapanganakan? Yung virgin birth. Diba? Ito ay isang miracle. Ano po? Bakit yung miracle? Kasi si Maria ay hindi pa nakakakilala ng lalaki. Ibig sabihin, hindi siya ikinakasal. Ano po? Hindi pa siya nasisipingan ng lalaki. Pero siya ay nagdalang tao. At yun po ay miracle birth. Kung yun po ay posibleng mangyari at siya ay, yun po ay naging kaya si Jesus ay isang Diyos, 100% God, at siya din ay 100% na tao, pinag-aralan natin yan. Paano daw ito nauugnay, yung kanyang virgin birth, sa kakayahan ni Kristo na bumangon mula sa mga patay? Ayan. So, yung kapanganakan na yun, ay makikita din natin doon, yung pagiging virgin birth, na posible din yung kanyang resurrection. Dahil, sino po ba, mga kapatid, ang lumukob kay Mary para siya ay magdalang tao? Ang banal na espiritu. At mamaya babasahin natin na ang banal na espiritu din, mga kapatid, bumuhay sa ating Panginoong Hesukristo.
At mismo si Jesus Christ ay nagsabi na siya mismo ay ano po, ay kanyang kukunin yung kanyang buhay at um, kanya itong ibabalik. Ano po, siya ay magbibigay at siya ay kaya niya yung kunin pabalik. Dahil si Jesus ay pinaglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo, taglay niya ang pagkakaroon ng parehong ganap na tao at ganap na banal na kalikasan. Yung dalawang kalikasan ng Diyos, ni Jesus. Ano po? Namana niya ang katawang tao mula kay Maria na nagpahintulot sa kanya na tunay na mamatay. Gayunpaman bilang banal na anak ng Diyos, taglay niya ang likas at hindi hiniram na buhay. Si Jesus Christ, mga kapatid, bilang Diyos, siya ay eternal. Siya ay, siya ay walang hanggan. Kaya siya nagkatawang tao para siya'y mamatay. Dahil ang Diyos hindi namamatay. Hindi mo pwedeng mamatay ang Diyos. So si Jesus kumuha siya ng ng katawang laman para siya'y mamatay. Gayunpaman bilang sabi dito, ang banal na kalikasang ito ay nangangahulugan na ang kamatayan ay hindi maaaring legal o pisikal na humawak sa kanya sa libingan. Hindi siya pwedeng makip sa libingan dahil siya ay siya ay Diyos. So anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesukristo, after niyang mabuhay ng perfect para sa atin, siya ay namatay sa krus para sa atin, ay nabuhay din, na mag-uli para sa atin. Bakit mahalaga ang pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Hesukristo? Minamahal na kapatid. Ang sabi, mga kapatid, dito sa Korinto, basahin muna natin John 10, 17 to 18. Sinong pwedeng bumasa ng John 10, 17 to 18? John 10:17 To 18 po, ate. to 18, verse 17, sabi dito, dahil dito'y sinisinta ako ng Ama, sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang kunin ko muli. Verse 18, sino may hindi nag-aalis sa akin ito, kundi kusa akong ibinibigay. May kapangyarihan akong magbigay nito at may kapangyarihan akong kumuhang muli. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. Ayan. So, walang nagsabi sa Panginoon na ibigay mo yung iyong buhay. Siya'y kusang nagbigay at siya'y may kapangyarihan ulit na kunin yun. Sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po? Sa 1 Corinthians 15:14 to 17, bakit mahalaga? Na si Jesus Christ ay muling nabuhay. 1 Corinthians 15:14 to 17. Sino pong pwedeng bumasa? 1 Corinto 15, 14 to 17. 14 to 17. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral. Wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Oo, at kami ay nasusumpungan ang mga saksing bulaan tungkol sa Diyos, sapagkat aming sinasaksihan tungkol sa Diyos na kanyang muling binuhay si Kristo, na hindi siya muling nabuhay, kung tunay nga ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Verse 16, sapagkat kung hindi muling binubuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. And in verse 17, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Ayan. Bakit mahalaga yung pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid? Dahil kaya tayo ay may pag-asa ng pagkabuhay na maguli ay dahil si Jesus Christ ay nabuhay na maguli. Yung pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesukristo ay katiyakan ng kanyang pagwawagi laban sa kamatayan. Na ibig sabihin, ang kamatayan ay walang kapangyarihan sa kanya. Ang kamatayan ay hindi siya kayang ikadena. Ang kamatayan ay hindi siya kayang ibilanggo doon sa libingan. At siya ay nabuhay na mag-uli at kanyang ginapi ang kamatayan. Ano naman yun para sa inyo at sa akin, mga minamahal na mga kapatid?
Yun ay katiyakan na tayo ay mayroon ding mayroon ding kapangyarihan o mayroon ding pag-asa ng pagkabuhay na mag-uli sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo ay nabuhay na mag-uli. Kung tayo'y mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, kung tayo ay magtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo, ay mayroon din tayong pag-asa na mabuhay na mag-uli. Bagaman tayo ay mamatay, kapag tayo nampalataya sa Panginoong Hesukristo, tayo ay may pag-asang pagkabuhay na mag-uli. At yung pagkabuhay na mag-uli na yun, mga kapatid, ay sa buhay na walang hanggan. Ano po? Sa Romans 8:11, kung ating babasahin, ay ito po yung nagpapatunay na kung naninirahan sa inyo ang Espiritu Santo ng Diyos na ito po ay kung itutuloy ninyo ay na bumuhay sa ating Panginoong Hesukristo, siya ang nag-resurrect sa ating Panginoong Hesukristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan. Ibig sabihin, ang Panginoong, ang Diyos Espiritu Santo ay involved sa pagre-resurrect sa ating Panginoong Hesukristo at siya rin, mga kapatid, ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan. Hindi po ba't napakagandang pangako? The same agent, the Holy Spirit, na involved sa pag-resurrect sa ating Panginoong Hesukristo. Na siyang nag-hover o lumukob kay Mary upang ating Panginoong Hesukristo ay may paglihi, ay siya ring the same agent na bumuhay sa kanya mula sa mga patay. At siya ring agent, mga kapatid, na bubuhay sa atin pagdating ng Panginoon, mga kapatid. Di po ba't napakagandang pag-asa para sa inyo at sa akin na mayroon tayong pag-asa ng muling pagkabuhay kay Kristo? Dahil siya ay nabuhay, tayo ay may pag-asang pagkabuhay. Tayo ay may Diyos na buhay na pinaglilingkuran, mga kapatid. Hindi siya na, pagpupunta kayo doon sa Jerusalem, mga kapatid, makikita nyo doon yung tomb. Hindi natin alam kung exactly doon ba talaga, pero ang sabi doon, bakit nyo hinahanap ang buhay sa libingan ng mga kapatay? He is not here because He is risen. Wala ang ating Panginoon. Ang makikita nyo doon, mga kapatid, is an empty tomb. Yung libingang walang laman dahil siya ay nabuhay na mag-uli. So, ano ang mga patunay ng pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoon Jesucristo? Kanina, sinabi ko sa inyo na mayroong mga tao na hindi naniniwala ng ating Panginoong Jesucristo ay nag-exist. Ngayon, mayroon din mga tao na hindi naniniwala ng ating Panginoong Jesucristo ay nabuhay na mag-uli. Una, mga kapatid, libingang walang laman. Kung babasahin natin sa Matthew 28:13, sinabi, mga kapatid, noong mga priest, at ito'y kanilang pagkakamali, sinabi nila sa mga priest doon, sa mga sundalo, na ipamalita ay noong sila ay nagbabantay nung gabi ay pumunta doon ang kanilang ang disciples ni Jesus upang nakawin ang katawan ni Kristo. Ito, mga kapatid, ang kwento ng panunuhol sa mga bantay. Sinuhulan nila yung mga bantay upang ipakalat yung kasinungalingan na yon, ay nagpapatunay na hindi nila maikakaila ang pagkawala ng katawan ni Jesus doon sa sa grave. Ibig sabihin, hindi nila may pagkakaila na si Jesus ay wala doon sa grave. Dahil wala si Jesus doon, gumawa sila ng katwiran, gumawa sila ng kasinungalingan na ang sabihin niyo ay ninakaw yung body ni Jesus. Ninakaw ng kanyang mga disciples. Pero alam niyo, mga kapatid, kung ano ang pagkakamali nila doon? Dahil yung grave ni Jesus ay pinabantayan nila ng mga sundalo. Paano ang mga disciple ni Jesus ay makakapunta doon at nanakawin ang kanyang katawan ngayong pinabantayan nila ng mga sundalong Romano? Pangalawa, mabilis na ulat. Sa Gawa 1:3 ay 40 days, mga kapatid, ang Panginoong Hesukristo na nagpakita sa kanila, kasama nila na kumain, mga kapatid, at maraming nakakita sa ating Panginoong Hesukristo na siya'y muling nabuhay. Sa loob na 40 araw, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa marami na may mga buhay na katibayan. Imagine yung, mga kapatid, yung sulat
sulat ni Matthew, napakaraming eyewitnesses mga kapatid. Hindi maaaring magkamali itong mga ito. At hindi sila pwedeng magsinungaling mga kapatid. Bakit po? Ano ang isang napakalaking katibayan na ang mga disciple ni Jesus ay hindi nagsisinungaling? Yung martyrdom, yung ikatlo mga kapatid. Ang kahandaan ng mga apostol na mamatay ay matibay na patunay na hindi sila sumusunod sa isang gawa-gawang katahang isip lang. Kung yung pagkabuhay na mag-uli ni Jesus ay katahang isip lang mga kapatid, imagine nyo, nung si Jesus ay mamatay doon sa krus, they were so disappointed. Itong mga disciple ni Jesus, napaka-disappointed nila, na-disappoint sila masyado, bumalik sila sa pangingisda. Na-disappoint sila, bumalik sila sa kanilang mga dating buhay. So, they are not willing na, alam niyo, akala namin si Jesus na yung Mesiyas, pero hindi pala. So, bumalik sila. Imagine niyo itong mga, Ken, ani ba? So, ayan po mga kapatid. Ipagpatuloy mo ate. Ako po ay magpapahiga sa aking amo. Maraming salamat po. So, yan naman na po yung ayan. Yan po yung tanong. Pag-usapan yung konti and then pwede na po kayo mag-pray. So, ayan po mga kapatid. God bless po sa ating lahat. Salamat po. Ayan, papahiga lang yung lingkod na po. Amen. And kamusta po kayo? Hindi pa. Ay. Anin daw natin itong last na ni Elder. Yan, magandang gabi po. Yan, pagninilay sa ating buhay. Sabi dito, mula sa pasabsaban hanggang Kalbaryo, iniwan ni Jesus zoom natin. Iniwan ni Jesus ang pinakamataas na trono ng langit para sa pinakamababang labangan ng pagkain sa lupa na nagtakda ng landas na diretso sa Kalbaryo upang mabawing muli ang iyong buhay. So sa pangunahing kaisipan, sabi dito, si Jesus ay hindi lamang naparito upang mamuhay ng isang magandang buhay. Naparito siya sa isang tiyak na misyon. Ang kahoy ng pasabsaban ay palaging nagkaturo sa pasulong sa kahoy ng krus. Ayan po, tinuturuan po tayo ng pagpapakumbaba. Napakabuti po ng Panginoon, po, mga kapatid. Makikita natin na talagang yung buhay ng ating Panginoong Yesus ay hindi nagsimula sa isang palasyo, kundi sa isang sabsaban, po mga kapatid. At nagtapos yung kanyang hindi sa isang trono sa lupa, kundi sa krus ng Kalbaryo. At sabi nga po natin, mga kapatid, sa ating pong pagninilay-nilay ng Cross of Calvary, ito po ay pinapahayag sa atin ang dakilang pag-ibig ng Panginoon nating Ama, na nasa langit, na isinugo niya si Kristo para sa ating kaligtasan. Na nabanggit nga po kanina ni Elder Riel, yung Jehovah, ibig sabihin, Jehovah, yung our Savior, yung ating tagapagligtas. Po. So, pinapayag din sa atin, mga kapatid, talagang, sabi nga, yung tunay na kadakilaan ay hindi po nasusukat sa karangayan, kundi sa pag-ibig at pagsunod sa kalooban ng ating Diyos Ama. Dahil nakita po natin na si Kristo po yung ating huwarang modelo, at siya po ay masunurin na anak, po mga kapatid. At sabi nga po natin, tinuturuan tayo ng pagiging mapagpakumbaba.
Ano man po yung meron tayo ngayon, ano man po yung nararating natin ngayon, ano po, tayo po ay laging maging down to earth o mapagpakumbaba. Kasi si Kristo po, iniwan po niya ang kalwalhatian ng langit upang hanapin ang mga nawawala. Sinugo siya ni Kristo sinugo siya ng ating Diyos Ama upang siyang magbata ng ating mga kasalanan. At hindi lamang po yun, mga kapatid. Iniwan niya yun para tayo rin ay magkaroon muli, mabuksan ang pintuan ng awa, magkaroon tayo ng connection muli sa ating Diyos Ama. So, gayon na lamang po ang pag-ibig ng ating Panginoon sa bawat isa. Ano po, nakita po natin na ipinaliwanag ni Elder Riel, mula sa mga verses, passage from the Bible na ating pong nabasa kanina from Luke and to Matthew, yung bawat hakbang niya, ng ating Panginoon, mula sa kanyang kapanganakan, mula sa kanyang ministeryo, mula po sa kanyang paghihirap, hanggang sa kanyang kamatayan. Lahat po yan ay dahil sa pag-ibig niya para sa atin. Mga kapatid. So sabi nga po natin, hanggang ngayon, kahit nga po natapos na, napako na siya sa krus, mga kapatid, hanggang ngayon, ay kumikilos ang Panginoong Yesus sa bawat isa sa atin. Sabi nga natin, kapag tinitingnan natin yung cross of Calvary, nagugunita natin, naaalala natin, na tayo dapat ang naroon. Mga kapatid. At kung tayo man yung makaranas nun, baka po, hindi natin kaya. Kaya kung minsan yung mga paghihirap na nakakaranas po tayo ng mga problem. Ako, pag may mga problem ako, pag may nananakit sa akin, minsan hindi ko makontrol yung aking sarili. Bigla na lang pumapasok sa isip ko, ang Panginoon nga dahil sa akin, dinanas niya yung paghahagupit na dapat ako. So wala man lang po sa kalingkingan, yung ginawa ni Kristo, yung pagbabata, sakripisyo, sakit, na naidulot ng kasalanan natin sa ating Panginoong Yesus, So, tinuturuan tayo na maging humble, tinuturuan tayo na kahit na may mga taong nananakit sa atin, o ano man ang mga nararanasan natin, gaya ng ating Panginoong Yesus, mga kapatid, siya ay laging hinahanap niya, at nananalangin siya sa ating Diyos Ama, mga kapatid. So, sabi nga po kanina, kung hindi tayo mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, yung muli niyang pagkabuhay, ang siya nagbibigay sa atin ngayon ng pag-asa. Bagaman maraming mga pasakit, sakit, karamdaman, hirap na ating nararanasan. Pero may ngiti pa rin sa labi kasi inahawak natin pangako ng Panginoon. At yung mga pagtitiis natin, nakakalakip ng pananampalataya, pagtitiwala sa Panginoon, hindi po yan mawawalan ng saysay. Kaya po na nangyari sa ating Panginoon. Kung wala ang krus, mawawalan ng saysay ang pagsasaban, kanina. Kung wala ang pagsasaban, hindi magkakaroon ng kaligtasan hatid ng Kalbaryo. So, talagang makikita natin yung sa kwento ng buhay ng Panginoong Yesus, makikita po natin yung dakilang pag-ibig sa atin ng ating Diyos. Ayan po mga kapatid. So, ang ganda ng ating topic. Salamat kay Elder Riel, salamat sa Panginoon sa patuloy na pag-guide po sa ating Elder, at ibinabahagi po niya sa atin itong mga mahalagang aral na tumimunawa po sa ating isip, sa ating mga puso, mga kapatid. Kasi ito po yung pangahawakan natin. There is hope in Jesus. Mga kapatid. Nakakalungkot lang din po, talagang maraming gustong tumanggap sa ating Panginoon. Pero kakaunti yung handang sumunod sa Kanya. Hanggang sa paanan ng krus. Pero sabi nga po natin, na dun sa anong verse kasi yun? Yung take up the cross. Dito lang po sa Luke or sa Luke 9:23, sinasabi po sa atin doon na kung sinabi ng Panginoon Yesus sa lahat, na kung ang sino mang tao ibig sumunod sa akin, sabi niya, deny yourself, take up your cross and follow me. Sa rin sinasabi niya sa Matthew din,
Ayan po yung ano sa atin, panawagan mga kapatid. Napakaganda ng istorya ng ating Panginoon at nakapagbibigay po sa atin ng buhay ngayon. Ano? So maganda po sa ating mga pamumuhay ngayon. So ayan po mga kapatid, at may mga dagdag po ba kayo doon habang inaantay natin si Alberian? Maaaring may tatanong po natin sa buhay natin ngayon, po. Nakita natin yung mula sa kapanganakan ng ating Panginoon doon sa sabsaban, po hanggang sa pagkapako niya sa krus, po. Pero sabi nga po ay hindi lamang po natin pinaniniwalaan ito, po. Kundi iano natin sa sarili natin na ayun po, gaya nyo rin po ako, no? Tanong, talagang sasaliksikin natin yung ating mga sarili. Kung tayo po ba talaga, ay handang mo sumunod sa Kanya. Po? Sabi nga, from the sabsaban sa simpleng buhay hanggang sa pagtitiis. Po? Pagtitiis ng may katapatan at pananampalataya sa Diyos, gaya ng ginawa ni Kristo. Nagtiis siya dun sa cross. Po? Dahil alam po natin, po? Sabi nga dun on the cross, yun ang bilin sa atin ng Panginoong ng ating Diyos Ama doon sa John 3:16. For God so loved the world. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have an everlasting life. So yun po yung nagbibigay pag-asa sa atin. So yung krus, po, yung landas ng krus, po, nakita natin, ito po ay tungo sa buhay na walang hanggan. Yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. So it's not been too late. May pag-asa pa rin sa atin. Dahil tayo po yung mga makasalanan. Po, yun na naging cause kung bakit napako ang ating Panginoon sa krus. Po. Pero sabi nga dun sa Galatia, chapter 2, verse 20, po, sabi doon, ako'y napako na sa krus, po, nakasama ni Kristo. At hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa atin. Po, ang dagdag pa doon na ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya sa anak ng Diyos na umibig sa akin at ibinigay ang kanyang sarili para sa akin. Di po ba mga kapatid? So kung tunay po, ayan, ako din po inano ko sa sarili ko, kung tunay na talagang si Kristo na nasa buhay natin, makita nawa sa mga buhay natin na ginaganap natin yung kalooban ng Panginoon. Magkaroon nawa tayo ng pag-ibig ay ng ating Panginoon si Kristo, po, upang tayo rin po ay maging bukas palad o maging daloy ng pagpapala o magliwanag po sa buhay ng ating mga kapwa, pamilya, kaibigan. Ayan. So, may dagdag po kayo doon mga kapatid. At habang inaantay natin si Agaya. So, Liza. Umiiyak na naman yung bata.
Okay. So mag-ano na ba tayo, Tris? Ayan po, no? Ganda ng ating topic, the first Christmas. So ito po'y panawagan sa atin, ano po mga kapatid. Panawagan na kung saan tanggapin nawa natin ang ating Panginoong Yesus bilang ating tagapagligtas. Tularan po natin ang kanyang pagpapakumbaba. Ano po? Gaya rin po na nabanggit po kanina, pasanin natin yung ating mga krus at sumunod kay Kristo. Ano po, sabi nga po doon sa Matthew 24:13 na magtiis hanggang sa wakas ay silang maliligtas. Tayo po na nakakapakinig ng Ebanghelyo ng ni Kristo, ng Panginoon, ay mapapalad. Ano po? Kasi tayo po ay, gaya po na nasusulat sa John 1:12, ano po, na tayo pinagkalooban niya, ano po, ng karapatang maging mga anak ng Diyos. If we claim it, mga kapatid, ano po, magliwanag nawa po itong mga salita ng Diyos sa buhay ko, sa buhay ng bawat isa, ano po, napatuloy nawa po nating pakikinggan, ano po, at isa buhay, ano po. At sabi nga po, maging ano po tayo, sharer, kasi sharing is giving. Bahagi natin ang mabuting pabalita, ano po, sa ating mga kapwa. Ayan, yan din ang great mission natin doon sa Matthew 28 verse 19 to 20. Panawagan sa atin. Ano po? So we are not just celebrating this first Christmas. Yeah, wonderful gift na na-receive natin. Ano po? Kasi sa biyaya tayo naligtas at walang iba kundi ang ating Panginoon Yesus Kristo. So hindi lamang po ito isang napakagandang pagdiriwang. Talagang paanyaya po na makapagpabukas nawa ng mga puso at isipan natin. Ano po, mga kapatid? Napakabuti ng Diyos at yung kagandaang loob niya sa mag-aakay talaga sa atin upang tayo po'y makapanumbalik at magsisi at tumungo, ano po, tunguhin ng landas, ano, papunta sa ating Panginoong Yesus Kristo. Ayan, so siguro, ano na, mag-pray na tayo. Ano po? Ate, paano na lang, nandito pa kasi ako sa kusina. Paparay na lang din ako. Okay. Nabanggit naman ni Elder kanina, na mag-pray na, Oo, sinabi niya yan eh. Mag-share daw and then pray na. Okay. So, salamat po mga kapatid, So, sa ating pong exam, dalawa po yung naka-perfect. Masaltog. Ayan, so tayo po ay manalangin, po. Kung may mga prayer request po kayo, yun na lang pong isulat sa ating comment box dito sa Zoom para po may include natin. Okay? So, tayo po ay manalangin, mga kapatid. Amang banal, Diyos na makapangyarihan at dakila ka po sa lahat. Salamat po, Panginoong Diyos, sa patuloy niyo pong ibinabahagi sa amin ng mga salita po ninyo. Salamat, Ama, sa iyong dakilang pag-ibig na inyo pong isinugo si Kristo bilang aming tagapagligtas, aming tagapamagitan ngayon, na siya ay nandyan sa langit. Salamat po, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. At patuloy nawa po, Panginoon, ng iyong Espiritong Banal ay siya pong kumilos sa buhay namin. Magtuturo sa amin, Panginoon, na tanggapin ang pagkilos nito upang kami, Panginoon, ay mabago, malinis ang aming mga pag-iisip, ang aming mga gawi ay maituwid, maging ang aming mga pananalita ay magkaroon nawa po, Panginoong Diyos, ng pananambit na may pagpapalang hatid sa aming mga kapwa. O Diyos, maraming salamat po sa mga biyaya na inyo pong patuloy na ibinubuhos sa amin. At tulungan po kami na yung Santong Banal na gaya po ng aming Panginoong Yesus na kami po ay maging mapagpakumbaba. Maging mahinahon, may pusong handang magpatawad. At tulungan din po kami, Panginoon, na yung mga salitang ito ay patuloy pong maitanim sa aming mga puso at kaisipan upang, Panginoon, sa mga pagkakataon na kapag po'y nasusubok, maalala namin ang iyong mga salita na siya pong magpapalakas at magpapatibay ng aming mga pananampalataya.
Salamat po sa buhay ni Elder Riel na inyo pong patuloy na ginagamit, Panginoon. Pagpalain ng kanyang buhay, palalakasin, bigyan ng maayos na pangangatawan, kalusugan, at karunungan na patuloy niyang magagamit, Panginoon, upang maibahagi sa amin ang ebanghelyong ito na makapagpapabago ng aming mga puso at isipan. Ganyan din po sa aming mga kapatid na patuloy namin nakakasama dito sa Zoom, sina Sister Princess, Sister Ronette, si Ate Sheila, si Ate Nani Aida, Nay Adelina, Ate Marlene, 10 ng mga miyembro ng Church, Panginoon, Sheila Temple, Strawberry, bawat isa sa aming Panginoon. Ang panalangin po ay ang bawat isa na mapuspos ng Santong Banal. Upang Panginoon, ang liwanag na aming patuloy na naririnig, mapakinggan, Panginoon, ay tulungan kami na ito'y aming mai-apply, sa buhay, Panginoon, upang maging daluyan po kami ng pagpapala sa aming mga pamilya, sa aming mga kaibigan, maging sa lahat ng aming mga nakakasalamuha. Maraming salamat po, O Diyos. Kulang ang aming mga salita, ang aming pagginagawa, pumasuklaan namin ng iyong kabutihan at pag-ibig sa bawat isa sa amin, at kami po'y dumadalangin, Panginoon, na huwag niyo po kaming iiwanan dahil alam namin, Panginoon, na nariyan ka. Ngunit may mga kahinaan kami, Panginoon, at tulungan po kami na ma-overcome namin ito at maging matibay kami sa aming mga pananampalataya. O Diyos, sa oras po ito, kami po'y lumalapit at humihingi ng patawad sa lahat ng aming mga pagkukulang sa isip, sa salita at sa gawa. Tawarin po kami, Panginoon, at tinisin ang aming mga puso at kaisipan, nilisin ang mga balakid na makapaghahadlang upang kami lumugo sa aming pananampalataya at maalala namin ang sakripisyo ni Kristo mula sa pagsaban hanggang sa pagkapako niya sa krus upang ang aming mga sarili, Panginoon, ay ikaw ang aming maging focus. Sumunod kami sa iyong mga tagubilin upang ang buhay namin ay patuloy na maituwid at mabalutan po kami ng katwiran po ninyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga kapatid ko po, sa kanila pong mga, nasa kanilang mga puso na inihiling sa iyo, Panginoon, at hindi po nababatid ang mga ito. Sa amin din po mga employers, sa lahat ng nangangailangan ng katugunan ng kanilang mga panalangin, Panginoon, kalooban niyo nawa ang siyang maganap at hindi po ang sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, palagi ka nariyan. Maraming salamat po at ingatan po kami sa gabing ito sa aming pansamantalang paghihiwalay na ang inyong mga anghel ang siya pong patuloy ng isugo na magbantay sa amin at sa kinabukasan ay muli po kaming gisingin na taglay ang lakas na nagmumula po sa inyo at patuloy na tutulungan na kami po'y maging masigasig at tapad na maglingkod po sa inyo. Maraming salamat po, Ama. At ito pong lahat ay amin pong idinadalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. Amen. Thank you sa prayer. Amen po. Bless Salamat po sa everyone. prayer. Amen po. Amen po. Thank you God sa bless po. lahat. God bless po, mga kapatid. Laila to. Diba? So, let's prepare. Sana ulit. Tuesday. Yan. God bless po, Laila to, mga kapatid. Ito, bye-bye. Thank you po. Bye-bye. Laila to. Thank you po, Sister Princess. God bless Ate Marlene. Yes. Adelina. Bye-bye po. Mag-drop tayo dito pa siguro si Elder. Ay, si Lolo ay. Thank you, Elder. Nag-pray na po kami. Sige ate. Oo. Okay nga kasi late na rin eh. Kaya na lang yung record, Elder. Sige ate. Sa